Hi guys, good morning. So today I want to make a pandesal bread. So let's go and make the pandesal bread. So dito na po ang ating mga ingredients. So let's start. Nakalagay na dito yung dry yeast. So mayroon po tayong 1/4 cup of milk na warm. So gagawa tayo ng pandesal na no eggs. At mayroon po tayong 1 tablespoon of cooking oil. At mayroon po tayong asin na 1/8 teaspoon. At maglagay po tayo ng 4 tablespoon of sugar, 3 and 4. So nalagay na natin yung wet or watery ingredients natin. I-mix natin yan. I-mix hanggang matunaw yung sugar and yeast. Pag natunaw na, ilagay na yung flour. So, ilagay na yung flour na 1 cup. Tapos, mayroon po tayong extra na flour na 1/2 cup. Mamaya kasi, pag magmasahin natin, kailangan natin to yung extra na flour. So, pag ganyan na yung flour, pwede na natin yung ilagay yung 1 tablespoon na butter. I-mix natin yan. So, ganyan na yung dough natin, na yung arena natin. I-cover natin to at i-rest ng 30 minutes or 1 hour para mag-double size. So, i-cover na natin ng 30 minutes para hindi mapasukan ng hangin yung ating pandesal dough. Yun na. And let's see, 30 minutes or 1 hour. So guys, at after 30 minutes, dito na yung ating dough. So, let's go. Atin na umpisahan sa pagmasa at mag-form na ng pandesal. Dapat malinis yung kamay natin. So, yun ang gagawin natin. Lagyan natin ng flour dito sa gilid sa ating namasahan para hindi didikit. Hinati ko na ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mga 7 yung paghati ko. So, depende sa gusto nyong kalaki ang gagawin. So guys, mayroon po tayo na breadcrumb at mayroon po tayong mga maliliit na pandesal at mayroon po tayong chocolate. Kasi yung tatlo lagyan ng chocolate, yung 4 ay plain pandesal lang po. So let's go and start again. At ito na po yung ating pandesal. So, ganyan. At i-roll natin dito sa breadcrumb. At ito yung namang 3. Lagyan natin ng palaman sa loob na chocolate. So, tingnan natin mamaya kung ano ang resulta ng ating pandesal. So, yan na. I-roll din natin sa breadcrumb. So, ito na po yung pandesal natin na ginawa natin na dough. Ay itong 3 ay chocolate at itong 4 ay plain. So, ito ay rest naman natin ng about 15 minutes to 20 minutes or 30 minutes. Itakpan natin ng malinis na towel para mag-rise up sila. Hintayin natin 15 to 30 minutes.
So guys, isit aside natin muna dito ng 30 minutes. After 30 minutes na na-rise up natin yung ating dough para sa pandesal, ay ilagay na natin sa oven. Okay na yung oven na nasa. Ito na po yung dough natin. Ilagay natin dito. So, let's see how. So, ang pandesal. So, wait natin ng 20 minutes or 15 minutes. So, guys, okay na yung pandesal natin na ginawa. So, kunin na po natin sa loob ng oven dito. So, ito na. Yan ang pandesal. So, pandesal na kayo. So, ito po yung plain na pandesal at ito po yung chocolate na pandesal. So, yan na guys. So, tikman na natin ang pandesal. So, ito po yung chocolate pandesal. So, ay, ang init. So, yan. Yan, malambot yan guys. Malambot. Yan ang itsura na sa loob. Yan, may chocolate sa loob. So, tikman natin. Ang ingap. So, ang tikman naman natin ay ang plain pandesal. So, yan. Yan, ang init. So, ang super lambot niya guys. Yan. Yan, masarap to sa kape pag umaga. Yan, tikman natin. Ang sarap. So guys, ito na yung ating final product ng pandesal. So, pandesal to na walang itlog. So, you can make pandesal in your home without egg. So, this is a very basic recipe. Easy recipe, easy to make. Thank you for watching and don't forget to subscribe my YouTube channel. Yes, we eat. Let's go and eat pandesal.